Kung napapansin niyo din, para lang din tayong kapitbahay ng The Diyos family, yung nakikimarites tayo sa kanila. Diba? Yan ang number 1 ugali ng mga tao, yung makialam sa buhay ng iba. Kaya para tayong nakikialam sa buhay ng iba, by reacting sa mga nangyayari doon sa eksena, di ba? Kaya, nung nasa likod ako kanina, may mga tao talaga, no? Lalo na, alam nilang sila yung mga tagapagtaguyod ng pamilya sa Pilipinas. Kaya ganun kalaki yung reaction nila. Kaya naman nabuo ko itong pelikulang to, dahil ang dami kong mga kaibigan, mga breadwinners, mga talaga nagtataguyod ng pamilya, na halos ganito yung kwento nila. Sabi nga nila, hindi nauubusan ng kwento ang mga OFWs. Ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi para sa sarili nila, kundi para sa pamilya nila sa Pilipinas. Tama? Tama. Oo. Kasi lagi natin katuwiran, Diyos ko, kung sarili ko lang naman iniintindi ko Diba? Bakit ako kayod marino? Hindi. Magtatrabaho lang ako para sa akin. Pero nagdo-double job po yung iba. Diba? Tapos, ganun lang ang dating sa mga pamilya na sa Pilipinas na parang normal lang, no? Hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan natin, lalo na ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. And I'm sure, di porke, nasaan ang nanay mo? Nasaan ang tatay? Nasa Amerika. Wow, ang yaman niya naman. Di ba laging gano'n? Pag Amerika, ang yaman. O, edi, kumustahin mo yung nanay at tatay na nandun sa Amerika. Kung, at ang yaman-yaman, di ba ako tapos sa mga anak ko? Kailangan ko silang mapatapos. Tapos, pagtanda, nagsipag-asawa na sila, wala na. Asan na yung mga anak ko na itinaguyod ko? May kanya-kanya ng pamilya Diba? Kaya lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko, mag-ipon kayo. Para pagtanda ninyo, kaya nyo magbayad ng mag-aalaga sa inyo. Hindi kayo aasa sa mga anak ninyo kasi masasaktan lang kayo. Kung inaasahan natin sila pero hindi natin siya naramdaman sa kanila. Diba? Oo. Tsaka, oo. Part 2 ba yun? Ano ba yung part 2? Ay, ano ba yan? Inano ko ba ng Diyos ko? Sinabi ko ba yung part 2? O, diba? Aminin nyo. Kaya sobra ako saludo sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Sobrang, my God, kami nga lang nawawala lang kami sa Pilipinas. Grabe na namin ma-miss yung Pilipinas. Sabi ko, what more yung nasa ibang bansa? Diba nasanay na lang sila. Pero yung iba pinili na lang dito, no? Pinili na lang dito manirahan kasi nga ang gulo sa atin. Pero yun po, basta pinagsama-sama ko pong kwento to ng mga kaibigan. Yung kanilang mga hinaing sa buhay. Kaya nabuo ang pelikulang ito. At syempre si Mama Loy isang bahagi rin ito dahil kumukuha rin ako ng idea sa kanya kung anong pwede natin gawin sa movie. Siya yung aking critic pag dun sa scripting. Pero hindi po ako nagsulat, story lang po yung akin. Thank you so much. I think we have another question from Madam Nelia. Ito yung nabigay kay Piolo ng 300. Ay, pwede po akong halikan. Kay po, sila pa. Sadali, oo. Madam, kaya niyo po ba ng laplapan? 500. Thank you, ma'am. Dahil pinairal mo ko. Grabe. Kayo nag-umpisa, naka 4,000 yata si Piolo. Nakaloka. Baka naman pwede naman kami. Ay, 50-50 lang, Mamaya. Ay, mama, sandali, narinig siya. Ang gulo-gulo mo, narinig ako. Mamaya po. Ay, joke lang po yung naglapan. Oo, abangan niyo ako sa kanto.
bodyguard sa dito. Laplapin. Hindi po ang tanong ko kasi tinatanong ng mga kasama ko nung umiyak daw ako. Sabi ko, hindi ako umiyak, naiinis ako. Dahil ganyan din yung pakiramdam ko doon sa mga natin sa Pilipinas. Kasi yun natama ka, nakakala nila ang galing lang ng buhay dito, ang hirap ng buhay dito, kailangan tatrabaho ka. So ang tanong ko, pero parang sinagot mo na rin. Kasi din yung ano, part 2! May part 2 pa nangyari, kasal na sila. Ibalik mo siya sa ano, so itinabitin. So, gusto namin maramdaman kung gaano kayo kachismosa. Yan po yung gustong ibigay na mensahe ng pelikula. Pansinin niyo, di ba lahat ay may tanong sa ending? Kasi ayaw namin natatapos sa pelikula. Gusto namin paglabas. Nagdi-discuss pa rin. Tama ba yung naging aksyon? Tama ba yung naging desisyon ng main character? Yun po. At yung part 2 po, abangan po ninyo. Dahil uunahin po muna namin yung part 3. Si Ate Tawa. Pag may utot dyan siya sa kanya yun. Ayan. Thank you po ha. Maraming salamat sa kasuhan. Pero hindi ko pa rin po nakakalimutan yung pangako niyo na mamaya. Alright, one last question. Anyone want to ask? We're nakaka-high blood. Ang question ko po, just a perspective of this as the original, you're the one who created the story. Kasi nga, diba? From your perspective, how do you handle and how do you balance the value of Filipinos being very family-oriented? And then without losing your self-identity. I think this is a question that we all ask ourselves, right? Mahal natin yung family, but then you also have your own ideals, you have your own aspirations. Parang si yung role Sancho sa movie. So from your perspective, yung opinion mo, how do you balance that then? How do you get away from your toxic family without losing those values, yung pagiging family-oriented mo, and also without losing your identity? No comment. Tito Tony, tuwan-tuwa. Pasensya na po, I cannot balance. Hindi. Alam niyo, sa totoo lang, kung mapapansin yung pelikula, kung old school, hindi lalayo eh. Pag yung mga hanggang Gen X, tsaka kalahati ng millennial, hindi lalayo sa pamilya, titiisin nila yon kasi pamilya nila eh, di ba? Pero hinapay po namin yun, ibinagay namin sa henerasyon ngayon na talagang ang mga bata ngayon, lalo na ang Gen Z, pag hindi nila kaya, lalaya sila kasi ang priority nila, mental health nila. Eh, nung araw naman tayo, Gen X po kami, nung araw naman wala na tayong mga mental health. Ngayon, kailangan mo na siyang bigyan ng malaking atensyon at pag-aalala yung mental health. Nung araw, di ba, pag tayo di ba yung mga bata tayo, pag pinagagalitan tayo ng magulang natin, ano kaya magiging sisulog? Ba't ka nagmumukmok? Tumayo ka doon! Mag-uus yung mga plato! Nililigtas ka lang sa trabaho eh. Di ba? O ngayon, anong mga bata ngayon? Anak! Ano ka naman dyan sa sulok? Meron bang umapi sa'yo? Meron bang umaway sa'yo? Ano, may nakaaway ka ba sa school? Pinagalitan ka ng teacher? Anak, ano nangyari? Sabihin mo sa akin. Ganun na tayo ngayon, di ba? Kaya ngayon, nagtatalo-talo na yung mga, kahit na si Ricky Reyes, naku, kami nung araw, nilalambigin pa kami, isinisilid kami sa sako, tapos pinapalo-palo kami. Ngayon, sabihin niyo yan, yung mga bakla na henerasyon ngayon, grabe naman to si Ricky Reyes. So, hindi talaga makaintindihan yung boomers, Gen X versus kalahati ng millennial tsaka ng Gen Z.
Kaya hinapay po namin doon sa, ano ba dapat ang gawin mo? Para matuto sila, yung pamilya mo, layasan mo. Para mas mataraugan sila. Oops, sandali, wala na tayong pader. Tayo nakikilos ngayon. Diba? So, yun po yung pelikula. Tsaka, balance na ba? Para tayo nagsho-show. Ay, kasi mamali, may sagot siya. Ano po kasi, merong isang wise woman na minsan nagsabi sa akin na pag toxic na ang pamilya, minsan hindi mo naman sila iiwan eh. Kailangan mo lang munang lumayo. Kasi kung pati ikaw, nahihilan na nila pababa, paano kayo lahat aangat at saka mag-move forward? So, para sa akin po, hindi natatapos yung pagiging anak, yung pagiging magulang. Forever na yan eh. Forever tayong kapatid, magulang kapatid. I think it's just, ang madalas na sinasagot ni Sandro sa pag natatanong na ganyan is, I think yun nga yung kailangan din may boundaries. Diba? Kumbaga parang sa pamilya, share tayo, isang bangka tayo, nagsasagwan tayo. Pag yung iba hindi nagsasagwan, isa lang yung nagsasagwan, mabigat yung bangka. Diba? So, kung halimbawa yung iba ayaw magsagwan, paano kung mararating yung mararating ko kung hihilahin niyo ako, mahihinder niyo yung pagsasagwan ko? So, magsasagwan na lang muna ako mag-isa. Baka pag nakapunta na ako dun sa paroroonan ko, saka ako maging efficient na matulungan ko kayo makarating din dito. Pero kung gusto niyo sabay-sabay tayo makapunta doon sa paparoonan natin, sabay-sabay tayo magsagwan ng bangka, di ba? Kung ayaw magsagwan, ihulog. Pasensya na po kayo kasi nagkaroon po ng Joe Bangkero si... Kaya yun po yung sample. Pero totoo naman yun, di ba? Na kung hindi mo ko tutulungan, paano tayo lahat aangat? Kung iaasa nyo sa akin lahat, wala, mahihirapan ako, mabibigatan ako. Ang ending nito, ako mauuna sa inyo. Diba? So dapat mamili tayo. Ano ba? Uubusin pa nila tayo? Mauubos ba tayo sa kanila? O ako muna, ako naman ang drama. So, kahit naman ako sa pamilya ko gano'n. Diba? Pag nangihiram nga ng pera sa akin, diba? Tol, pahiram naman ng 10,000. Alam ko naman wala nang solian. So, bibigyan ko 5,000. O yan o, 5,000. Gawa mo ng paraan yung 5,000. Para may effort tayo pareho, diba? Sa susunod, Tol, meron naman ng 20. Sabi, Nilakihan na. ang inan to. Ayan, 10 lang ang kailangan nito. O ito 5, gawa mo ng paraan ng 15. Mula noon, hindi na naghiram. Diba? Kailangan turuan din natin sila. Kailangan paramdam natin sa kanila na, huy, hindi kami balo ng pera, ha? O huy, hindi kami tumatain ng pera, ha? O, kailangan, kasi kung magpapaabuso tayo, lagi na lang gano'n. So, lagi sa mga ganyan sitwasyon, laging may kasalanan din tayo kung bakit sila gano'n. Diba? Balance na ba? Okay na. Nakagbayad na kami ng overtime. Joke lang po. But anyway, part of the proceeds for this whole entire tour will proceed to Casuso Foundation. If you guys want to donate, they do have a video account and GCash account for Zelle. Meron kami PNB account, dollar and peso. Ayun po. Kung hindi po kami namimilit, gusto ko lang po sabihin sa inyo na nagtataguyod po kami ng almost 800 breast cancer patients po sa Philippines. Doon po sa East Medical Center po yung aming office, yung clinic namin, kung saan umakyat na po sa 800 yung pasyente namin. Kaya gumagawa rin mo ako ng paraan kung paano sila matutulungan, kung paano kahit konti, meron kaming maiabot sa kanila, mga pang-chemo, diba? So, isa po itong pelikula, kaya ako siya pinroduce para matulungan namin sila.
So, kaya, di ba, lagi natin sasabi, okay na tayo ang tumulong kaysa tayo naman ang tinutulungan dahil tayo yung may cancer. Hindi ko naman kayo kinokonsensya. Hindi, joke lang. Hindi, yun po, ganun po ang sitwasyon namin. Kaya kung mababasa niyo, meron po kami Facebook account, yung Kasuso Foundation. Hindi po Kapuso, ang Kasuso Foundation. Kasi kami pinag-isipan po namin dahil may kapamilya, may kapuso. So, paano yung mga breast cancer patients? Kaya, pangit kasi kung kadibdib, kadede, ano. So, sabi, parang ano maganda yung Kasuso. Kaya Kasuso Foundation po. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tutulong at magiging bahagi ng aming advokasya sa breast care. Thank you so much. A round of applause one more time, ladies and gentlemen, for our amazing movie tonight. We're going to start our VIP photo op with the sponsors, followed by the VIP. So please stay in your seats while we call you guys